share ko lang po yung difference between the evangelism at saka discipleship kasi madadaanan po natin ito. So di po ba, ang evangelism, alam natin it is the sharing the good news in which yung gospel, yung di pa, si Jesus, yung death niya, yung resurrection niya, di po ba, yung salvation, and then yung forgiveness which leads to eternal life, di po ba? So ini-introduce natin si Jesus. Ito yung beginning ng faith ng mga unbelievers, ng mga non-believers kumbaga. So ang goal natin dito, di ba, to evangelize is to lead them to repent, di po ba? To believe, to be saved, di ba? To start their journey, their faith, kumbaga, yung journey nila sa Panginoon. And then yung discipleship kasi, 'di ba, alam natin na it is a teaching, 'di po ba? Guiding, mentoring, helping, 'di po ba? So, doon din nag-grow na magmamature tayo to become like Jesus, 'di po ba? Ang focus natin is yung sa mga na-evangelize na natin, napahaginan na natin ang salita ng Panginoon, which is yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga followers na at the same time, 'di ba? Yung mga nag-accept na kay Jesus, 'di po ba? So yun yung discipleship at saka evangelism, yung difference ng dalawang ito. So sa next slide po natin. So ang key verse po natin is yung Matthew. So Great Commission. So sabi po sa Matthew 28 verse 19 to 20, sabi niya rito, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." So what does it mean? So alam natin, 'di ba, sabi niya rito, "Therefore go." So pag sinabi natin go, 'di ba, ito yung ibinabahagi natin yung salita ng Panginoon, command ni Jesus, 'di po ba? To evangelize, and then sabi niya, yung make disciples. At the same time, kapag nagdi-disciple tayo, di po ba, doon yung paraan ng pagtuturo natin. Di ba, sabi niya, teaching them to obey everything I have commanded you. So, nandadan yung pagtuturo natin, pagdi-disciple natin, para mag-grow po ang bawat isa. So, di ba, paano kung nahihiya kang magbahagi ng salita ng Panginoon? Di ba, sabi niya rito, and surely I am with you always to the very end of the age. Diba, sabi niya? So, next slide po. Sabi rito sa Acts 1:8, pa, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea, Samaria, and to the ends of the earth." So, makikita po natin dito, di po ba, when it comes sa evangelism, alam po natin na meron tayong evangelism ministry, di po ba? So, umaasa na lang po ba tayo sa evangelism ministry na sila lang yung hahayo? Or tayo mismo kailangan, di po ba, inuutos ng Panginoon na maging witness din tayo, na hindi lang tayo aasa sa ministry na kung anong meron sa evangelism, di po ba? So, yun yung ini-encourage ng Panginoon sa atin na lahat tayo, di ba, sabi ni Apostle Paul, di po ba, sa Romans 1:16, di ba? "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God," di po ba, "that brings salvation to everyone who believes," di po ba? So, nawa sa atin po, di po ba, nagagawa po natin to na hindi po tayo nahihiya, di po ba? We are blessed kasi may evangelism ministry tayo, di po ba? So, di ba sinasabi dito na ang evangelism daw po without discipleship, para sa akin lang po yun na parang feeling ko nali-left alone yung mga nababahagi na na-evangelize natin kasi ang point ko lang doon sana kapag nag-evangelize tayo, kunyari sa mga friends natin, di po ba, make sure na fina-follow up po natin sila. So mamaya papadaanan po natin kung paano ba tayo magbibuild ng connection sa kanila. And then ang discipleship po, without evangelism, nagiging stagnant po yung church natin. Kasi kahit na mag-disciple tayo ng mag-disciple ng maraming kabataan, mga elders, di po ba, kung walang evangelism na nangyayari sa church natin, nagiging stagnant tayo. Tayo-tayo na lang, kumbaga, di po ba? So, yun yung ibig sabihin ng Panginoon na kailangan humahayo po tayo. So, yung two factor na to, kailangan na kailangan po para mag-grow sa ministry of Christ. Evangelism at discipleship po. So, kapag nag-left alone yung isa, para sa akin po, parang hindi siya magbubunga, hindi mag-grow yung ministry ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Kaya dapat, let's bring them in the same time, binibuild up natin para ma-send out po natin, hindi po ba? So ngayon, meron pa akong tatlong C na ginawa
how to become effective in sharing the gospel. Next slide po. So, connection. Yun yung sinasabi ko kanina, connection, establishing a relationship. Alam po natin na mahirap pumayo kapag walang connection. Kahit gaano pa po kaganda, kahit na kagaano sa tingin natin napaka-powerful ng mini-message natin, kung hindi tayo nag-i-establish ng connection sa mga binabahaginan po natin, I do believe na hindi tayo makaka-connect sa kanila. So, napaka-importante po ng connection. So, alam po natin yung story, di po ba, yung Samaritan woman, alam ko, lahat tayo napapakinggan, nababasa natin yun sa Book of John, di po ba, sa John 4, so 1:26, di po ba, alam natin yung ginawa ni Jesus, di po ba, dun sa Samaria, nag-travel siya, di po ba, nung pumunta siya sa isang balon, di po ba, dun sa, and then magtatanghaling tapat, for sure, pagod si Jesus noon, di po ba, talagang nauuhaw siya, di ba, na-encounter niya doon yung Samaritana, so ano yung naging connection nila doon? Di ba yung sinabi niyang, bigyan mo ako ng tubig. So yun naging connection nila ng Panginoon doon. Tapos sabi ng Panginoon, di ba, talagang ibinahagi ng Panginoon doon na kilalang kilala niya yung babaeng yun. Pero nagtataka yung Samaritana, di ba, kung bakit alam niya na nagkaroon na siya ng 5 asawa, and then yung kinakasama niya ngayon is hindi niya asawa, di ba. So nandoon, na-build yung connection ng Panginoon through ginamit ng Panginoon yung pagkauhaw niya, kumbaga, through that scenario po, di po ba? So, anong main point ko po doon? Tinutukoy doon yung connection kung saan tayo nagsisimula. So, kailangan nabibuild yon para mas mabahagi po natin yung salita ng Panginoon. So, next slide po. So, paano nga ba mag-build ng connection? Unang-una, find a common ground. So, paano tayo po connect sa kanila para maibahagi yung salita ng Panginoon? Unang-una po, gumamit po tayo ng common topic or anything po na maganda sa paligid natin, pwedeng pagsimulan po ng conversation. Kunyari, di po ba, ako personally, paano nga ba ako nakakilala? So ako, testimony ko lang, na-feed ako ng Word of God sa isang ka-workmate ko po, sa SBMA, sa isang production. So, lagi ko siyang kasama. Tapos, hanggang sa parehas kami ng pinagkukwentuhan regarding sa family. Tapos, minsan, yung mga pinagkukwentuhan namin, mga pangit na karanasan, di po ba? Yung pangit sa pamilya. So, doon kami nagkaroon ng connection na sa bahay nila magulo, sa bahay din namin magulo. So, nagkaroon kami ng common ground, which is doon na ipasok yung salita ng Panginoon. Hanggang sa na-invite niya ako, di po ba? So, nagkaroon kami ng mga conversation. So, nagkaroon ng connection. So, I do believe hindi naman ganon din kadali. It's a process din po, lalo na kung mga kaibigan po natin yan. So, find a common ground na pwede nating pagsimulan. Kunyari, kung ano yung hobbies niya, ano yung struggles niya, di po ba? And then, pangalawa is, ask open-ended question. Ano ba yung mga pinakamagandang nangyari sa buhay niya? So, doon tayo magbibuild ng connection. Huwag po tayo magtatanong, especially kung sa mga tao na ang sasagot lang sa'yo, yes or no. Kasi, for sure, hindi ka makakabuild ng connection doon. As much as possible, mag-build po tayo ng conversation na sa tingin natin is yung mga magagandang nangyari sa buhay niya. Kunyari, sabihin mo, ano ba yung mga magandang nangyari sa buhay mo? Hanggang sa ikaw mismo magsasabi ka ng, alam mo ba magandang nangyari sa buhay ko? Nakilala ko ang Panginoon, hindi po ba? So, and then pangatlo po is listen well. So, alam po natin na people are more open when they feel heard. Di po ba? So, alam nila, kumpante sila kapag mayroong mga taong nakikinig sa kanila, di po ba? May nag-guide sa kanila. Yun yung way din para makabuild tayo ng relationship. At the same time, be rational, not transactional. What does it mean? Take time po to know their story. So marahil nahihiya pa yan, di po ba? Pero makinig po tayo. And then last is show Christ's love. What does it mean? Kindness and genuine love na nakikita nila sa'yo. Magre-reflect po yun. Diba sabi nga, action speaks louder than voice, di po ba? Kaya napapansin nyo ngayon sa mga vlogger po, how they connect people, especially yung mga lingkod ng Diyos. Alam natin marami ngayong mga Christian, di po ba, na talagang meron silang connection when it comes sa SOCMED, di po ba? Ginagamit nila yung platform na yun, di ba? Nagkakaroon sila ng mga relief operation, yung mga charity works, di po ba? Yung mga feeding program, and then doon nila kinoconnect ngayon yung salita ng Panginoon.
So, madali na lang sa ngayon, sa generation natin na ibahagi yung salita ng Panginoon. Unlike before, di po ba? Yung mga panahon ni Jesus, alam natin, di po ba, mismo si Jesus, di ba? Nung tinawag niya si Andrew, si Peter, di po ba, si John and James na alam naman natin, di po ba, na sila yung mga fishermen, di po ba? Anong sabi ng Panginoon, di po ba? Come and follow me, di po ba? Mismo si Jesus, di po ba, nagdi-disciple siya. Nakita natin kung paano yung discipleship na ginawa niya. So, hindi niya tinuro yung madaling paraan para sa mga naunang apostles niya, mga disciples niya, di po ba? Talagang yung hardship, yung sacrifice na sa una hindi nila makomprehend yung mga sinasabi ni Jesus. But then, di ba nung sinamahan nila, nung dinisciple siya nila na ng Panginoon, nakita natin, di po ba, yung changes, di po ba? So si Jesus mismo, di po ba, nag-disciple? So tayo mismo, bilang mga anak ng Diyos, kailangan po, ginagawa din po natin to, yung paano natin abutin yung mga tao, di po ba? So kung sa tingin natin, hirap tayong kumonect pa, so let's pray po for wisdom para makakonect po tayo sa mga unbelievers po, especially po sa mga nakapaligid sa atin, di po ba? So habang pinakikinggan nyo po ito, sino po yung mga taong nasa puso nyo na pinapaabot ng Diyos sa inyo? So I encourage everyone po na kumonect po tayo sa kanila, di ba? So next slide po. So sabi rito, evangelism is not just about transferring information. It's about showing the love of Christ. Di ba? Sabi nga din sa team natin, we are called to serve, to grow, and go. Di po ba? Hindi go para umalis, go para humayo po tayo. Ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen po ba? So, kapag tayo po nakakonect na po, ano po yung pangalawang C po pag-aaralan natin? That is content po. Next slide po. Content. So, kanina connection, di ba? Nakakonect na tayo. So, yung content, which is the message of the gospel. So, ano yung babahagi mo? Salita ng Panginoon. Di po ba? So, marami ngayong mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Di ba? May mga evangelism style na personal. Meron namang massive style na evangelism. Di po ba? Minsan ginagamit talaga nila yung mga verses sa Romans. Di po ba? Yung sinasabi nilang road verses nila sa Romans, di po ba? So, yung iba-iba, may kanya-kanya, kumbaga, na ginagamit na verses yung iba nating mga ang kapatiran na humahayo. Pero we see to it na meron akong nilagay dito na 4 essential points na hindi dapat nawawala kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon. Next slide po. Okay, yung 4 essential points na tinake ko rito is yung dapat hindi po mawawala pag binagbabahagi po tayo ng message of the gospel. Ano yun? So una is yung God's love and design, which is nakikita po natin yan sa John 3:16. Di ba? God created us for relationship with Him. Di po ba? So, yun yung mga dapat na ibinabahagi natin. At the same time, pangalawa, our sins and separation. So, pag alam na natin, nakakonect na tayo, pinapakita natin, ano ba yung problem? Ano ba yung solution? Ano ba yung plan and design ng Panginoon para sa kanila, para sa atin, di po ba? Dapat yun yung target natin. So pinakita natin yung problema, di po ba? Yun, our sin are separate, na-separate tayo sa Panginoon, di ba? Sin has broken that relationship, di ba? Nakita natin, sabi nga, di po ba? Sa Romans 3:23 na, for all have sinned, di po ba? And fall short of the glory of God. So, at the same time, meron tayong solution. Di po ba? Yun yung Christ sacrifice and resurrection. Alam natin na Jesus died, di po ba? Sasabihin natin, to pay our sin in 3 days and He rose again, di po ba? And then yung assurance is yung, di po kumukulog, is the gift of salvation po, which is the eternal life po na ino-offer sa atin, di po, freely through faith in Christ Jesus. So napaka-basic, di po ba? So, pag ina-analyze ko nga po ito, sabi ko, ang daling ibahagi ang salita ng Panginoon. Pero, minsan parang kinakatamaran ibahagi ang salita ng Panginoon. Ano kaya nagiging hindrance, di po ba? So, marahil hindi pa alam paano mag-share ng salita ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung kadahilanan, di ba? Pero sinasabi ng Panginoon dito, let's pray for God's wisdom. Kung talagang parang feeling mo, hindi mo pa kaya. So I do believe lahat naman tayo is nakakilala sa Panginoon, di po ba? Yun lang short testimony natin kung sino ka ba bago mo nakilala si Kristo, di po ba? Pwede mong i-testimony yun, di po ba? Maalala nyo po, di po ba, nung si Pablo po, di ba, sa Acts sa 22, di po ba, nung inamin niyang dati siyang persecutor na Kristiyano, di ba?
Hindi niya tinago yung kanyang nakaraan, di po ba? Tinalikuran niya yung kasalanan niya, di po ba? Tayo rin naman po, di po ba? Hindi mo naman kailangang ipagmalaki yung kasalanan mo, kundi ipakita natin yung hirap, yung emptiness, at pagiging ligaw natin bago natin makilala. Diba? Throughout that, di po ba, makakakonect tayo sa kanila. And then, i-turn natin, ano yung ating turning point, di po ba? Paunawa na rin sa kanila, di ba, na ano ba talaga yung salita ng Panginoon, which is na dito na sa 4 essential points na sinasabi ko po ba kanina sa inyo, di po ba? So si Pablo, di po ba, nakita natin din, di ba, yung mga naranasan niya dun sa Acts 9, di po ba, yung paano siya naka-encounter sa Panginoon. Yun yung turning point niya, di po ba, paano niya pinersecute yung mga Kristiyano, di po ba, at the same time, paano siya binago, paano nabago yung buhay niya. Doon natin mababasa din, di po ba, as a example ko na lang po, di po ba, sa buhay ni Pablo po. So sa atin din po, kapag nag-share tayo ng salita ng Panginoon, yun yung dapat na ibinabahagi natin. Doon tayo magtagal. Yung turning point kung paano mo nakilala ang Panginoon. So, and then ano pang susunod doon? Sino ako bilang tagasunod ni Kristo? So, kung tayo, di po ba, yung testimony natin bilang pagsunod sa Panginoon, di po ba, banggitin mo na after mo makilala ang Panginoon, di po ba, nagkaroon ka ng kapayapaan, ng kagalakan, di po ba, ng kapatawaran, at the same time, yung layunin mo, nagkaroon ka ng purpose, di ba? Be specific, di po ba, kung ano yung naranasan mo po, di po ba? So, yun po, sa content doon, so marami ka nang pwedeng ma-share na salita ng Panginoon. At the same time, mismo yung testimony mo, di po ba? So, paano kung nahihiya ka pa din? So, next slide po. So, paano ko ba siya i-share? Ito lang naman po, use simple language. Gaya ng sinabi ko kanina, di po ba? Na kailangan pakilala mo lang kung paano mo nakilala si Kristo, ano yung naging turning point mo, and then sino ka na ngayon bilang tagasunod ni Kristo. Di po ba? Use simple language po, hindi po yung mga complicated na theology. Huwag mo siyang sasabihan ng mga mga churchy words, nga, yung mga rema, hindi niya mauunawaan yan kapag nag-share ka ng bahagi ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. Kailangan po, be specific po tayo. Diba? Sabi, share your own testimony on how the gospel became real to you. Gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina. And then use some illustration po na sa tingin natin mas maiintindihan nila, di po ba? Kung paano yung kasalanan, yung mga bridge, may mga pwede tayong materials or illustration na gamitin sa kanila para mas maunawaan po nila yung pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. So kung tatanungin ko po kayo ngayon, di po ba, paano nyo explain in 3 minutes ang gospel sa mga taong maki-encounter po ninyo? So, di po ba? So, next slide po. So, taglit lang po to. So, kanina, connection. Pangalawa, content. And then, last is call to action. So, magiging walang kabuluhan lahat ng sinabi ko kung hindi gagawin tong pangatlo, which is inviting a response. Di po ba, sabi nga rito, next slide po. Di po ba sa Acts 2:37-41, alam po natin yung scenario dyan. Di po ba na alam natin yung birth of Christian Church, di po ba? Na-filled sila ng Holy Spirit, di po ba? So, na-convict sila through the gospel na i-share sa kanila ni Peter, di po ba? Di ba tanong nila, Peter, sabi niya, what shall we do? Yun yung tanong nila sa kanya, di po ba? And then he invited them to repent and to be baptized. Then 3,000 po yung naniwalat na nampalataya during the time. So makikita natin na nagtanong sila, what shall we do? So yan yung means na action po nila. So mababasa po yan natin kasi hindi ko na po nailagay sa PPT ko, sorry po. Sa Acts 42, ay sa Acts 2 po, sa 42 to 47, nung binasa ko po yun, yung mga believers po doon, nag-devote po sila, in which po, nagkaroon ng mga fellowship, yung mga apostles teaching, and then yung mga breaking bread, communion, nagkaroon ng mga prayer. So, i-share po nila yung mga possessions nila, and then nag-worship together, and then talagang day by day nag-grow po sila. So, what does it mean po? So, sa pagsunod natin, sa pag-connect natin, sa pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon, kailangan maging bold po tayo na kung saan yung pagtugon nila, yung pag-response po sa mga binabahaginan natin ng salita ng Panginoon. Next slide po. So, paano ko po bang i-extend yung invitation? Ayun, yung gaya po ng sinabi ko rin kanina, be clear po. So, pwede niya sabihin, would you like to place your trust in Jesus today? So, pwede natin silang tanungin ng simple question lang po. And then, be simple po. Lead them in prayer to repent and believe po.
di po ba? So, alam naman natin, sasabihin natin that we confess in our mouth, di po, Jesus the Lord, and we believe with all our heart, di po ba, that Jesus raised him from the dead, you will be saved. So, yung mga bagay na pwede nating pasimplihan lang po natin, lalo kung nasa labas po tayo, nag-evangelize tayo. At the same time, be gentle po. So, wag natin silang i-pressure. I do believe marami sa atin, especially nung Mother's Day, nung nagbahagi tayo nag-share tayo, di po ba, pinag-pray natin na po pwedeng invite silang pag-pray saglit. Some of them, especially yung mga kananayan, ayaw po nila. So, di po ba, wag natin silang i-pressure. So, nakita naman natin lahat na-orient naman ang lahat, di po ba, na hindi natin sila pressure, but then, we see to it po kung ayaw man nilang i-accept pa, Panginoon, di ba? Wag nating hahayaan na iwanan sila with that opportunity na ipanalangin po sila. I do believe si simple prayer po, malaking bagay para sa kanila lang. And then last is, be prepared po. So, especially sa mga dinidisciple po natin, especially kung kaibigan mo yan, malapit sa puso mo, walk with them po after the decision na ma-invite po sila sa pagtugon po nila sa pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon. Kasi diyan po magsisimula ang discipleship po. Diyan yung magsisimula na magiging born again Christian sila. Kasi di po ba, kapag naibahagi mo, naunawaan po niya, diyan na po papasok ang discipleship. So napakahalaga po ng discipleship. So I am so blessed through Pastor Jimmy. So I praise God sa buhay niya kasi nandun din yung heart niya, especially sa mga kabataan na may equip, di po ba? Kasi alam naman po natin, di po ba, ngayon ang mga, alam natin, mga youth, di po ba, so nasa field sila, nasa school, so yan yung pagkakataon na pwede talaga nilang maibahagi yung salita ng Panginoon. Ito yung opportunity na hindi na sila kailangan magpatumpik-tumpik pa, di po ba? Maraming pagkakataon na pwedeng ibahagi ang salita ng Panginoon. But then, minsan, nahihiya nga sila, hindi nila alam kung ano yung tamang pamamaraan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, yun po. So, nagkakaroon tayo ng mentoring, di po ba, ng teaching, at the same time, taga-guide po kung paano ba talaga yung tamang paghayo po. So, lastly, next slide po, tandaan po natin na ang ministry natin ay magbahagi po, mag-alaga, umaruga, umunawa, at maging daluyan po ng pagpapala. Di po ba? Tanging ang Diyos ang nagliligtas at siya ang nagbabago. So, kasama po natin si God sa mission na ito. Tatandaan po natin na ang evangelism po leads people to Jesus. Pero ang discipleship po leads people with Jesus, with helping them to grow to God. So, yung two factor na to, kailangan na kailangan po natin talaga sa ministry para mas lalo pa pong lumago, mas lalo pa pong dumami, kumbaga, yung mababahagi na natin ng salita ng Panginoon. Di po ba may sinabi si Jesus sa, ano po ba yun? Sa Matthew, di po ba? Matthew 9:37-38, sabi niya, the harvest, di po ba, is plentiful, but the laborers are few. Dahil sabi ng Panginoon, therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers in His harvest po. So alam po natin na sa ngayon, di po ba, alam natin yung sitwasyon, di po ba, especially sa mga ministry na meron po tayo, di po ba, and pertaining sa lahat po ng ministry. So, wag po tayong uaasa sa isang ministry, especially sa evangelism ministry lang. So, papaano kung ang evangelism ministry is nagpahinga, di po ba? So, hanggang doon na lang po ba? So, I encourage everyone na lahat po tayo maging part po ng ministry. So, kung individual evangelism man yan, massive evangelism man yan, we see to it na ibabahagi talaga natin yung salita ng Panginoon at ma-encourage pa po natin, especially yung mga wala pa pong pagkakakilala sa Panginoon sa family natin, sa mga kaklase natin. Ako nga, I see to it sa mga kaklase ko, I praise God kasi every time na meron kami mga activity, di po ba, lagi ko talagang ini-insert, pray muna tayo. May mga exam kami. Ngayon, pag mag-exam kami, Ate Judith, pwede bang mag-lead ka ng prayer? Minsan, gabi pa lang sa group chat, pinapalop, Ate Judith, mag-pray tayo bukas sa ganito, ganyan. So, I praise God kasi doon, nakikita nila na kailangan nila si Jesus, di po ba? Through that, alam nila na ay meron silang matatakbuhan na pwede nilang malapitan, masabihan, di po ba? So, ganun din po tayo. Kung nasa workplace man tayo, kailangan
may papahayag po natin yung salita ng Panginoon through us, di po ba? I-share natin yung mga magagandang patuto, di po ba? Ang patuto mo ay hindi mo lang kwento, di po ba? Ito yung kwento ng Diyos sa buhay mo, di ba? People can debate, di po ba? Yung mga doctrine nila, mga teaching nila, pero they cannot debate our testimony, di po ba? So, we are called witnesses, sabi nga ng Panginoon, di po ba? So, kapag witnesses, hindi ka lang tikong bibig, di po ba? Kailangan nagsasalita po tayo, pumahayo tayo. Di po ba? Mapapansin niyo po ang networking ngayon sa mga businesses, di po ba? Ang networking, parang discipleship din yan eh. Kasi the fact na kunyari, sa networking, binary yan, A or B. Kapag nagbanggaan po yan, automatic. Pero po silang kitang 500 pesos, di po ba? So, ganun din po, kung tayo bilang, kung nasa business naman tayo, nagne-network tayo, nagsisipag tayo, ganun din yung gawin natin sa kaharian ng Panginoon. Mag-double time po tayong ibahagi po yung salita ng Panginoon. Kasi hindi ka man kumita ng pera sa paghayo mo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Alam ko po na pag nagbabahagi rin tayo ng salita ng Panginoon, hindi papasok ang pera sa atin. Palabas po ng palabas ang pera. Kasi nandiyan dyan yung nag-e-effort ka, gumagastos ka para sa sarili mo, namamasahe ka sa pagkain mo, di po ba? At the same time, kung lalabas mo kayo, trinitreat mong kaibigan mo. So, nag-i-invest ka, di po ba? So, walang pumapasok na pera. Pero, ang kagandahan nun, yung kaligtasan naman ng kaluluwa na binabahaginan mo, yun yung worth it, di po ba? So, yun yung mga merits na iniipon natin sa kaharian ng Panginoon. So, napakasarap po na mag-share ng salita ng Panginoon. Di po ba? Kasi yun yung mismo sinasabi ng Panginoon na sa ministry kailangan on fire tayo lagi. Paano nga 'di ba kung natitisod ka, nanghihina ka, 'di po ba? Titignan mo lagi si Jesus. Si Jesus nga po 'di ba mismo pagdating sa ministry, alam natin na marami siyang mga sacrifices. Jesus himself po, 'di po ba? Gawin natin as an example. Wala tayong pwedeng excuse na pagod ka, marami kang ginagawa. See to it po na ginagawa pa rin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Amen po. So, yun lamang pong aking ibabahagi.